Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinitipon tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga bandireta at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul, ang kay David naman ay 10,000. Nagalit si Saul at naisaloob niya kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libo, kulang na lamang ay siya ang kilalanin nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan, nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David, gayong wala namang ginagawang masama sa inyo? Hindi ba't pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob ng harapin naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayong wala siyang kasalanan? Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng tugon po. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako't walang likat maghapunan. O kay rami nila ngayong sa akin ay lumalaban. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang taglay kong sulirani, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y may talaan ka ng ingat. Kung sumapit ang sandaling, ako sa iyo ay humibig. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig, pagkat aking nalalamang Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot.
May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang poon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos. Kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos, nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya, upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga sumusubaybay sa atin sa Facebook, mga masugid nating tagasunod. Araw-araw ay nagsisimba online. At gayon din, binabati natin yung mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, mga anniversary, ng mga nag-alay ng misa kasama natin sa umagang ito. Pinababati ni Father Roland, ang isa sa amin pong mga taga-suporta dito. Mahilig ho magdala ng balot. Si Konsehal Chester ng Mataas na Kahoy, na kaibigan po namin, siya po ang palaging nagbibigay ng balot. Balot sa puti. Yan. Masarap yung balot eh. Minsan ho, kaya nasakit ang aking paa, ay gawa ho nito si Konsehal. Dala ng balot. Siyempre, hindi ka naman makatiis, lalo at masarap. At nung pong kamakalawa, nandun kami sa Lapu-Lapu, ay
akin pong nakaharap, nakakwentuhan, isa sa mga dati nating sakristan dito, panahon pa ni Father Lucio Aguilar, no? Si kapatid po ng ating katikista, kapatid ni Lulay, no? Si Florante Talag, no? Nagkwento ng kanyang karanasan dito sa simbahan. Nagulat nga po ako, yung pala'y kilala mga pari, Father Lucio, pati yung namatay natin pari, Father Leo, pagkat dating nagseserve dito sa simbahan. Nakakatuwa yung kanyang kwento, sapagkat siya po tuwing umaga nagpapastol ng kanyang baka, ng kanyang kalabaw, ng kanyang alagang hayop doon sa bukid. Abay, nakakatuwa, sapagkat tuwing umaga pala ay alas 6, maaga pa siyang nandun sa parang nagpapastol ng kanyang mga alagang hayop, ay dala-dala ang kanyang cellphone. At pagkakatali daw ng kanyang baka, ay manunood muna ng misa tuwing umaga. Sapagkat ito'y naging bunga na ng kanyang, yun nga pong dating nandito sa simbahan, Marelos, altar nights, kasama ng mga pari, nagsaserbo dito sa kumbento. Bagamat at siya hindi daw makapunta ngayon nga dito dahil sa pandemic, pero araw-araw ay binabantayan ang misa naming mga pari. At yun nga po, nakaharap ko doon. Kaya nakakatuwa. Kakwentuhan kami, nagulat siya. Ang dami kong kilala dito sa San Jose. Siyempre naman po, napagkwentuhan namin ng Mamay Idring, na dati ho nating sakristan dito. Si Ramon, na dating tumutugtog. Ay, gulat na gulat siya. Kilala mo, Father? Paano ko hindi makikilala? Ay, ako'y dito nag-high school. Ako po'y dito nag-aral. At kaya siguro ako hindi na lumaki. No? Hindi ko kasi masabing dito ho ako lumaki. Dahil hindi naman ako lumaki. No? Kaya hindi ko masabing ako'y dito lumaki. Ay sinasabi ko na lang ho ako'y dito tumanda. Sapagkat pagkatapos ko mag-aral dito sa San Jose, dito ho ako nag-immersion ng 1 taon nung ako'y brother. At simula 2002 hanggang 2010 ay ako'y diyan naka-assign sa minor seminary dito sa San Jose. Kaya ang dami kong kakilala. At ngayon naman, abay di, ilang buwan na galangan natitira. January, February, March, April, May, June. Edi, 5 buwan na natitira. Itong 3 taon na ako ho ay Paris Priest. Malapit na matapos yung aking term. Kaya nakakatuwa, nakakaharap natin yung mga tao na nagsasabi sa ating tuwing umaga, ay talaga daw namang inaabangan nila itong ating online mass. Kaya nagpapasalamat sila at Father, hindi kami makapunta sa simbahan, salamat at merong online mass. Ay nga lamang, ating pong paalala na, ito pong ay pinapaalala ng ating Archbishop, na kung maaari, lalo at kung pwede na at nagluluwag na, ay makapunta sa simbahan at makatanggap ng banal na komunyon. Yun nga lamang, sa Ebanghelyo, magtataka ka, ba't ito si Jesus nangaral, gumawa ng himala, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng demonyo, pati patay, binuhay na maguli. At pagkatapos, bakit? Sa bandang huli, kung inyo pong napansin, pinagbawalan niya. No? Ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga tagasunod, mahigpit silang pinagbawalan. No? Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Dalawang bagay po ito. Ang una ay yung ayaw ipasabi sapagkat, maaaring magaling tayong magsalita. No? Pero ang ibig sabihin po dito ni Jesus na ayaw ipasabi ay yung gusto ka sa dada, kulang ka sa gawa. Yun sabi natin, puro ka ngawa, kulang ka sa gawa. Ay oo nga, ay pinapahayag mo si Jesus, sinasabi mo, pinangangaral mo, nagsasalita ka tungkol kay Jesus. Pero hindi naman nakikita sa iyong buhay. Ibig sabihin, ayaw ipasabi sapagkat ang gusto ni Jesus, mabanaagan sa iyo si Jesus. Makita sa iyong mga gawa, makita sa iyong buhay
si Jesus. At yun ang unang bagay na nais niyang magawa natin. Yung sa ating pagsunod kay Jesus, ang dapat na maging epekto noon, ay makita sa iyong buhay si Jesus. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ngayon, nagsimba kayo. Pati po yung mga nasa online, sa bahay. Nagsimba po kayo. Excited tayo tuwing umaga. Inaabangan natin ang misa sa San Jose. Dahil lang sa San Jose, malinaw. Maganda ang sounds. Ano pang kaabang-abang, ano? Gwapo ang paring nagmimisa. Pag si Father Bandi nagmimisa, matangkad. Ganda lalaki, artistahin. Kaabang-abang, no? At magagaling mga maghumili, no? Lalo na si Father Roland, na pakinig naman ninyo, ang dami nating aral na napupulot sa kanya, no? Very academic yung kanyang presentation, kaya nga napakadami nang nagsisimba sa atin. Lalo na kapag araw ng mga santo, pakinig nyo naman, talagang binabaybay sa atin ni Father Roland ang autobiography at nakikilala natin yung mga banal. Kaya kaabang-abang. Nagsimba po kayo ngayong umaga. Tatanggapin natin sa banal na komunyon si Jesus. Ano dapat maging epekto noon sa atin? Abay, dapat mabanaagan sa atin si Jesus. Lalo na doon sa mga araw-araw nagsisimba. Abay, pag uwi nyo po mamaya, o yung mga nasa bahay, pagkatapos ng misa, dapat ang mabanaagan sa inyo ay si Jesus. Paano kung pagkatapos ng misa? Uuwi kayo sa inyo. O nandiyan kayo sa bahay. Pagkatapos ng misa, nagbunga kayo. At pinagalitan ninyo lahat ng kasama sa bahay. Pinagalitan ninyo ang inyong boy. Pinagalitan ninyo ang inyong katulong. Pinagalitan ninyo ang inyong mga anak. Magtataka sila. Sabi, akala ko si mama, akala ko yung inay, nagsimba. Siguro, napagalitan ni Father doon sa simbahan, ano? Ba't ito, bumalik dito, ba't ito kainit ng ulo ngayon? Ano? Ba't ito, akala ko ito nagsimba. Baka sasabihin nila, ay naku po, kung gaya ng lahat ng nagsisimba, hindi na rin ako sisimba. At yan pala, ang epekto ng pagsimba, nasama ang ugali. Hindi. Kung ikaw'y nagsimba, tinanggap mo si Jesus. At pagkatapos ng misa, kabait mo. Pinaanyo mo ang iyong mga kasama. Inaruga mo ang iyong boy, kayo kumain bago magdakot ng ipot, ay kumain muna. Magsuot ng gloves, pinaanyo mo. Hindi mo pinagalitan. At pagkatapos ay, tila baga ayaw mong gumawa ng masama. Sabi ni Jesus, huwag niyong ipagsabi kung sino ako. Sapagkat si Jesus dapat mabanaagan sa atin. Ang pangalawa, bakit sinabi ni Jesus na huwag niyong ipagsasabi? Sapagkat dito pong ito'y nangyari sa konteksto, ay hindi pa yun ang tamang panahon upang ipahayag nilang mga tagapakinig, sapagkat bago pa lang nagsisimula, kumbaga, hindi pa ganap ang kanilang pagkakilala kay Jesus. Kaya, ang sabi ni Jesus, huwag niyo munang ipagsasabi. Sapagkat mayroon pang mga bagay kayong masasaksihan bukod dito. At kapag ganap na yung pagpapakilala ni Jesus ng kanyang sarili, naganap na ang lahat, tsaka natin ipapakilala si Jesus. Kaya nga, anong hamon nito sa atin? Kilalan nating maigi si Jesus. At nang siya, ay may pakilala naman natin sa iba. Hindi mo pa nga ito kakilala. At pagkatapos ikaw magngangawa at magmamagaling kang ganto-ganto, mapapasubo tayo. Kaya dapat, kumbaga, sa bunga, intayan nating mahinog bago natin pitasin at ating kakainin. Kaya tayo dapat hinog na kay Jesus bago natin ipalasa sa iba. Kaya nga po, dapat ay maging ganap ang ating pagsunod sa Kanya. At nasa ganun ay makilala natin si Jesus. At maipakilala natin ang ganap naman sa iba. Kaya nga po sa pang-araw-araw natin pamumuhay, ito ang hamon sa atin. Paano natin ipapakilala si Jesus? Dapat si Jesus makita at makilala ng iba. Mabanaagan dapat si Jesus sa ating buhay. Hindi yung tayo ay puro laang salita,
kulang naman tayo sa gawa. Magsitayo po. Ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na hihilumin niya ang ating buong pagkatao, katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa kanya sa pamamagitan ng kanyang anak. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon ng palagiang pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway huwag nating isara ang ating puso, bagkus higit na maging aktibo tayong lahat na makibahagi sa gawain ni Kristo ng pagpapagaling at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aalaga na mga may sakit, naway huwag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga pumanaw na, dalisayan nawa sila ng mapagpagaling na pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng mga buhay, tulungan mo kaming may pagpatuloy ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay naming maipahayag sa lahat na mabuting balita ang kanyang ebanghelyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa magitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin,
ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At iniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at mga martir. Kaisa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Magangad at magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa panganib
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Patnubayan nawa kayong lagi ng pong may kapal, ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay, upang laging sumainyo ang kanyang kapayapaan, kaligtasan, at pagmamahal na magpasawalang hanggan. Amen. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubhang mapagmahal nating Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos.